Maricel Soriano at showbiz, addict, Marcos, drug user daw, Pilipinas, top rice importer, at marami pang iba. Kumusta for me? This is for Joseph and welcome to News Worthy Recap Weekly Edition number 51. We have done some coverage this last week, so skip the answers provided if it piques your interest. Get the down for placing selective summation. Here are some peach news commentary for your convenience. Bongbong Marcos, Maricel Soriano, mga adik, sa isang committee na pinangungunahan ng ating paboritong senador na si Ronald Bato de la Rosa patungkol sa di umano'y PIDEA leaks na sinasangkot si President Ferdinand Marcos Jr. sa kalakalan at paggamit ng ilegal na droga way back in 2012. At ito na ang naging bell of the ball, or at least the bell of the hearing. Kasi nga, para sa aming mga content creator, this is the bell of the ball. Kasi considering, kinu-question ni Senator Jinggoy Estrada ang kredibilidad ng isang dating PIDEA agent na tumetestigo sa nasabing hearing ni Senator Bato de la Rosa, which again implicates, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records. ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, ang sinasabi ako, pending pa lang ang kaso ko. Hindi pa napapatunayan. Ikaw, butihing senador, convicted na. Senator Estrada was convicted of bribery during the pork barrel scam noong nakaraang dekada. I don't know the exact day or year, actually. Pero yeah, he was acquitted of graft, I think. Pero he was convicted of bribery, by which Senator Jinggoy Estrada retaliated, saying, alam mo, Mr. Morales, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi Order. Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Mahigit isang dekada na po itong kaso na to. Now, na-dismiss si Morales sa PIDEA dahil umano sa kanyang dishonesty at misconduct. Ang mga kasong ikinakarap niya ay estafa at perjury kung saan siya ay nakakulong, or at least nakulong siya, but now out on bail after paying 120,000 sa husgado. Ang claim ni Jonathan Morales through a video ay pinakausap umano sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos, ang isang lalaking nagngangalang James Kuma. Pinapatigil umano siya ni First Lady Araneta Marcos na tumestigo at tumigil, or at least pinapatigil siya sa pagtestigo sa Senado kung ayaw niyang mapatay. Ganito, paano ba mamagitan? Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumusok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalibukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Wag kang makik... Kaya nga ganito padre. Hindi. Yung kuya, padre, may incident yun. Kaya ulitin ko padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto padre. Naget. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya, yung sariling, padre. May hindi, padre, bago na tayo mawak ng informasyon. Sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, diba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko kapag kung sino gusto kong mga pangalan sinasabi mo. Wala ko kapag ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, pagkat kang desisyon sa sarili niya. Padre, diba? Hindi, natulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama,
Next year, ganun na. Para kapit ka. Pati, ano na, kita ka. Ay, hindi, hindi na tumawag si Lampala, KJ. Ayan, sir. Paki-remove. I don't think that's a real video, to be honest. I just don't think it's right. Pilit na pinupush ni Senator Bato de la Rosa ang koneksyon ni President Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga, ngunit wala pa ring smoking gun o yung wala pa yung pinaka-credible na ebidensya laban kay, again, Mr. President na magtuturo sa ating butihing Pangulo at ang kanyang link sa paggamit ng illegal na droga, which was again back in PIDEA Leaks days of 2012. Nagpatawag at na-implicate din si veteranong aktres na si Maricel Soriano na litong-lito raw nga siya kung bakit siya pinapunta ni De La Rosa sa hearing ng Senado. Sinasabi raw sa PIDEA pre-operation report leaks na noong 2012 pa na may grupo ng mga aktor, aktres, mayayaman at mga politiko ang nasangkot at nalamang gumagamit ng illegal na droga sa isang condominium sa Makati. Ang kinonfirm ni Diamond Star Maricel Soriano na sa kanya nga noon ang condominium na yon, pero nabenta niya na noong 2012, although she doesn't know when exactly did she sold the condominium. At even though sinabi niyang nasold na or nabenta niya yung condominium noong 2012 pa lamang at nililink pa ang alegasyon ng pag-abuso sa kanyang mga maid o household helper dahil sa kanyang di umano'y cocaine abuse. Kapag hindi niya mapigilan yung sarili niya raw, or at least kaya niya raw inabuso, in quotes, ang kanyang mga household helpers sa condominium na yon. But again, maraming inconsistency sa mga evidence kuno na nagpo-point sa again Mr. President of the Philippines sa mga paratang ni again Senator Bato de la Rosa, or again, I guess in this case, hindi naman pinaparatangan ni Senator de la Rosa, pero he's trying to implicate Mr. President at illegal na droga along with the fucking elites of the Filipino people, yung mga aktres, again, mga politiko, at mga aktor, at mga mayayaman at malalakas na tao sa industriya. I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Maraming nagalit pa nga, lalo na si Senator Robin Hood Padilla, Senator Estrada, na puro kasalita ng ganito, lagi mo na lang dinadamay yung mga pangalan ng mga respetado at mga sikat na tao
dito sa hearing na ito patungkol sa illegal na droga. Galing sa link more than 10 years ago. 2012 pa nga. I don't know why I did this, pero I'm not actually fat. I just talagang wala akong dalang suot. I forgot, pero yun na nga. Hindi ko alam kung ang init-init tapos nagaganto ako, diba? Parang tanga. Ngayon nagdududa na ang mga senador kay Morales at sa kanyang mga informant kuno na nagdadawit sa mga maraming aktor, politika at mga makakapangyarihang tao. Idinedeny naman ang PIDEA, ang mga tinatawag na PIDEA leaks na nag-uugnay kay Presidente Marcos sa paggamit ng illegal na droga raw noong March 11, 2012 pa. I mean, yung leak na yun noong March 11, 2012 pa. So, if they are, that's too long ago. At syempre, of course, hirap na, or at least the evidences that would be substantiated at magiging credible would be few and far between. Wala pa rin naiihaing ebidensyang nakakapagpatunay sa mga alegasyon na yun, or at least konkretong ebidensya will be credible beyond reasonable doubt. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito, Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa tagal- patawala. Sa tagal ko, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng Presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Naninira ka lang ng tao eh. Now, if we actually take a broader look sa mga nangyayari ngayon sa Senado, this is kind of the tell na talagang humihina na ang unity, particularly the tandem of Marcos and Duterte. Ilang beses na rin inallege ni dating Presidente Rodrigo Duterte bago pa siya pinababa sa pwesto ang mga paratang niya kay Marcos. Sinasabi niyang isa raw sa mga dahilan na nagbibigay ng fuel kay Senator De La Rosa ay ang pagiging soft ng Administrasyong Marcos sa pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa war on drugs ng nakaraang administrasyon, which could very well mean his downfall. Kasi nga, again and again, siya yung naging arm, siya yung naging muscle, siya yung naging executioner as the PNP chief appointed by Duterte. Kumbaga, siya yung front and center na gumagawa or at least nag-i-implement ng war on drugs at oplang tukhang ni Duterte. Marami na rin beses na sinabihan ni Duterte na sumisinghot si Mr. President. Matatandaan din natin ang pagiging wishy-washy ni Duterte kay Marcos noon pa lang. Even going far to say na mahinang leader si Marcos at drug addict pa nga raw. Tuloy sa statement ni President Duterte last night sa drugs and drugs initiative. And then urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Of course, si Marcos, hindi niya naman sasabihin na, yes, I am in fact a fucking drug addict. Of course, he wouldn't say that. And even though there are some stuff that would be kind of suspect or sus, I don't think that this is actually a good, or it is a good inquisition with regards to Marcos's alleged drug abuse. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Pilipinas, top rice importer for 2025. Hindi pa tapos ang 2024 pero nagbabadya na naman ang ating hashtag Pilipinas #1 slogan dahil sa ating mga rice imports. How fun is it na tayo ay may hitik na mga lupa, ngunit import pa rin ang, or at least import pa rin ang import sa ibang bansa ng bigas, ng mga palay. Back in 2020s, tayo ay pangwalo sa mga pinakamalaking producer ng rice. Pero bakit ba tayo pa rin, or bakit tayo rin ang import ng mga bigas? Naumusan pa natin ang China na themselves are one of, if not the largest producer and consumer of rice sa buong mundo. Isa sa mga pinakamalaking dahilan nito bukod sa, again, El Nino that scorched at sumunog sa bansa, and El Niña that soaked and flooded our rice fields
ay ang ating mga makalumang paraan ng pag-aararo at mga makinarya para kumuha, or at least, I don't know what you call that, pero yung I guess pag-araro, pag-ani ng bigas at infrastruktura sa pag-warehouse ng ating mga ani. All year round tayo nagpo-produce ng rice, pero dahil sa ating mga makaluma at mano-manong pag-aani ng mga palay, hindi katakatakang tayo pa rin ay isa sa mga pinakamalaking importer ng bigas. Dapat mag-invest pa ng malaki ang ating gobyerno sa pagpapataas ng ating efficiency at pagpapalakas ng ating produksyon sa sektor ng agrikultura. Mag-invest at i-loan sa mga magsasaka ang mga makinarya at traktora na tutulong sa kanilang pag-aararo, which could alleviate their pains, lalo sa likod dahil nga maghapon silang nakayuko, di ba? Maghapong nakatayo, tapos nakayuko habang nag-aani ng bigas. Dapat mag-invest pa ng malaki ang ating gobyerno sa mga ganitong industriya. As I said in the PUV modernization program stuff, kailangan natin mag-invest sa ating manufacturing at agriculture industry. Kasi kung wala yun, hindi tayo juche, hindi tayo self-reliant. Kailangan natin na hindi tayo umaasa sa import ng iba, or at least even just yung mga basic needs natin. Yung kanin, yung bigas, kailangan nasa atin ang mga makinarya ng paggawa, hindi nasa Vietnam, nasa fucking anywhere in Southeast Asia. Dapat yung ini-import natin, yung mga highly specialized na, and even that should not be the case. Kailangan natin lumakas pa ang makinarya at yung manufacturing at agriculture industry natin. Kasi nga, kung magre-rely tayo sa ibang bansa, we will rely on free trade agreements, sa mga tariffs, sa mga tax, at sa import prices. Kaya dapat hindi tayo nagre-rely sa ibang bansa para mag-supply ng ating mga basic needs, which again includes manufacturing tulad ng mga paggawa ng PUVs na dahil gustong ipa-phase out ng gobyerno yung mga traditional GPs at ang mga agricultural products, which includes meat, fucking poultry, fucking vegetables, fruits, at again, this one, rice. Kumbaga, how big of a shame is it ba? Or at least we have a land, or we have lands reaching far and wide, hitik at napakalaki na produksyon ng bigas, tapos tayo, import pa rin tayo ng import kasi hindi natin mapunan yung ating demand mismo. Palawakin pa dapat ang ating mga land reform at ibigay ang kapiraso ng lupa sa ating mga magsasaka nang mapunta sa kanila ang mga lupang buong buhay nilang pinagtatamnan. Kumbaga, that will be the fruit of their labor. Wala tayo sa sistemang feudal na hindi sa kanila ang lupang kanilang pinagtataniman. Tapos magbibigay sila sa may-ari ng lupa ng tax sa paggamit ng lupa na yun. Kumbaga, hindi na to feudal system, hindi na to prehistoric, colonial na industriya at again, period. This is the modern age. Tapos, hindi pa rin hawak ng mga magsasaka ang titulo ng lupa na kanilang pinagtataniman. The comprehensive agrarian reform by Marcos last year was a good step kasi binibigyan na ng lupa or pinamimigay na yung ilang mga lupa para sa ating mga farmers na magkaroon ng kanilang sariling lupa. Here is a PH News for your convenience. Meralco, May 2024 price dagdag singil. Nag-anunsyo ang Meralco ng dagdag singil para sa paparating na bill ngayong May 2024 na aabot sa kulang-kulang kalahating piso o 0.46 pesos per kilowatt hour na dagdag singil o around 92 pesos sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, 138 pesos na dagdag singil sa kuryente sa mga taong gumagamit o sa mga household na gumagamit ng 300 kilowatts per hour. Dagdag pa ang 230 pesos para sa mga konsumo ng 500 kilowatt hours ng kuryente. Ang pagtataas ng mga singil ng kuryente ay dahil raw umano sa paglobo ng presyo sa spot market kung saan kumukuha ang Meralco na mahigit 30% ng kanilang fuel o panggatong para gumawa ng kuryente kasi nga raw maraming planta ang again nagpalya at
Again, kung hindi sila bibili sa merkado, magkakaroon tayo ng mga malawakang brownout. At yan ang pagtatapos ng news-worthy recap weekly edition for roughly the second week of May 2024. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I mispresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang. Avoid me, like, subscribe, follow my links in socials and avoid choose that will be linked down below. So susunod ulit, paalam. Boom. Init. Ayoko na. Alam mo ba, kanina pa ako, pawis na pawis, ang baho ko na. Umaga pa lang, ang baho ko na. Tignan mo, sobrang pawis ko. Hindi ko alam. I haven't gone to the gym in a while, pero I still have it good. Pero yun nga. They're not sponsoring me, pero you know, if you wanna, you can.